Ito mo na yan. 40% ang HIV sa QC, sabi sa dyaryo. Ano ba yung HIV? Human immunovirus. Tulo? Iba pa yun. Iba, ang tulo ano lang STD lang na mababa lang yun. Nagagamot yun, pre. nagagamot. Nagagamot yun, pre. Antibiotics yung HIV, lang. papatayin ka na talaga nun. Ang alam ko. HIV, kapag stage 4 mo siya nakita, kumbaga Pag late di mo mo na... naagapan. So, Alright. pag maaga mo siya naagapan, alam ko na dadaan sa medication. Hindi siya cure but madedelay siya to the point na kaya mo mabuhay na normal. May napanood akong clip, hindi ko sure kung confirm, pero yung malaking porsyento ng HIV cases dahil sa man-to-man na... Hindi, mga bakla. Mga bakla. Man-to-man. Kasi nagpopetan sila Malaki ang chance na sa Bad kanila fucking manggaling. method, yeah. Kasi nagbe-build up daw yung HIVs dahil sa siyempre sa germs, di ba? Sa Tai-tai yun pre, sa bacteria. Ang talaga dun, tol? Kaya siya sa puwet lagi na kasi mabilis magka-friction yung puwet, mabilis masugat. Tapos yung sugat na yon, dun nalalagyan ng dumi. Yung sperm na may HIV o Modtax. Tapos kakalat na, no? Oo, kasi kasi sa pempem kasi diba, hindi mo siya kahit mabilis yung friction nyo, may wet nga kasi yun. Tsaka okay lang. Meant yung pek-pek na ganunin. Tirahin. Yung oo. pet hindi. Tsaka Exactly. yung kifi, yung pussy, no? Meron din yan silang self-cleaning yung pinaka-pussy nila. Yeah. May self-cleaning yan sila na nangyayari sa kanilang mga kifi. So, kahit di sila maligo, pero dapat maligo pa rin, mabaho yan. Kala ko di mo babawin. Pero hindi, kahit nga hindi sila maligo, meron yung self-cleaning, natural sa mga kifi nila yun. So, mas safe siya kumpara sa Tsaka sa hole na design yan, yun, pukin na dinesign ng Diyos na yung kipay normal lang na binibeng-bang ng ganun, may naglalabas-pasok na edits talaga. So you mean hindi normal yung kabaklaan? Yun sa puwet, yun ang hindi na normal. Hindi talaga pre. siya. Kumbaga, hindi normal din yung gender na bagiging bading. Hindi normal yung pre. Tangin ang ginawa, ba't adan Tsaka isipin mo yung puwet pre. Tangin ginawa yun pre, tayo ka nga ng tubol, masakit mahapdi Totoo. Di ba? Parang mamaya, parang mamasama-sana nagsugat yung puwet mo dahil tumahin ka ng tubol Tapos papasukan mo ng burat yan. Di ba? Lagi mo ng pinagprituan ng tuyo. Wala rin. So ito rin the fact na tumaas yan ng 500%. No? Grabe. Ibig sabihin kasi, nasa nasa society yan Kasi dati, tumaas naman yan but not that kind of level na 500%. Because dati, di ba, may control yan ng society na parang ayusin nyo, huwag kayo magpaka-bading-bading dyan, ayusin nyo yung mga galaw ninyo. Kaya naniniwala ako na society nakakatulong yan sa pag-control-control ng ganyan. Now, dahil mas liberated yung mga tao, sinabi na inormalize yan, walang problema yan, what do you expect? Tangina kasi. Tataas sa tataas yan, bro. Yeah, tangina kasi. Tataas sa tataas yan. Di ba? Meron pang isi-celebrate pa yan. May month pa na puro ganyan. Biruin mo, isang buwan kayo maggagaganyan, tataas talaga yan, bro. Nagkaroon sila ng holiday, no? Pride month. Kabobohan. Real talk lang, di ba? Tignan nyo na lang i-compare nyo bakit dati hindi mataas, ngayon mataas. Dati kasi may stigma, kumbaga may mang-judge sa'yo, maraming mang-judge. Ngayon, pag nang-judge ka, cancel ka. Di ba? No? Kaya yung negatibong gawi, imbis na na-workout at na-re-resolve or na-prevent po, normalize, ginagawa ng ginagawa. Kaya maganda yung bullying sa part na yun. Yeah. May pangit at maganda. Pangit kasi na-offend ka. Pero maganda kasi napupush back yung kabaklaan, nababawasan yung HIV figures, pare. Kahit naman i-deny nila to na, ba't kami sinisisi nyo? Putang ina, sino ba dapat sisihin? Ang masaklap Nasa studies lang dyan. naman. Again, this is based on the studies. Hindi kami hindi kami nagbubunga nga dito dahil trip lang namin. Ayan, nandyan sa pinaniniwalaan ninyo, kayo mismo ang pag nagsabi siya ng source, yan ang mga binibigay ninyo. Doon galing yun. Di ba? So, ang mataas ang percentage is by lalaki sa lalaki. Di ba? So, mga kabataan kasi na hindi pa alam yung protected sex, nai-invite kasi nila kasi masyado ng open ang kabaklaan ngayon. Yun na nga Kaya yung mga batang hindi alam yung gender napapagaya kasi nga okay lang naman pala maging bakla Masaya maging bakla Nai-invite nila yung mga bata. Ang bata na ng mga HIV cases ngayon. Meron pa 13 years old. Kaya legit nasa yun talaga, nasa pamilyang kinakalak.
kinakalakhan, nasa nagpapalaki, Nasa nasa napapalibot, environment. Like yes, for example, bata, kunyari inampon siya ng, inampon siya ng tsahin. Tapos walang nakapalibot sa kanya kundi mga LGBTQ member. Ayan. May tendency talaga na maging ganon din yun yung bata. Kasi yun yung kinalakihan niya eh. Or napapanood sa internet. Again, yung bata kasi, ang gagawin yan is magmimik lang talaga eh. Gumaya sa kung ano yung ginagawa ng nakakatanda. Kaya nga yun nga, napag-usapan natin last time, pagka nagmura ka sa harapan ng bata, sabihin mo ng gago ganyan, na lagi niyang naririnig sa'yo. Ang idea ng bata, uy, okay lang yun, ginawa nung gagayahin lang ng bata yun eh. Kaya kung yun, hindi lang yung influence, malaking bagay yan sa bata eh. Hindi lang dahil sa kabaklaan. For example, lagi nagsusuntukan yung parents sa bahay, di nyo tinatago yung away ninyo sa bahay. Gagayahin ng bata yun, saan niya gagawin yun? Sa mga kaibigan niya. Naging violent yung bata. Role model. So, again, same thing, kung babakla-bakla kayo dyan, gagayahin din ng bata yun. So you mean, kaya nagkakaroon ng tomboy na anak at baklang lalaki na anak Sa magulang yun. wrong father figure. Actually, tatay talagang nagmamando, pre. Sa tatay Maglalambot-lambot talaga. din yung tatay. Pag tanga-tanga yung tatay, pre, tanga-tanga ring lalaki yung mga anak. Kaya Ngayon, hindi nagpakita yung tatay ng strong and masculine na aura. Punta yung mga anak talaga. Lalambot. Nag-filter ng makeup sa TikTok, ganun. Tangina, weird. So, weird. May mga nakikita akong ganun, pre. Pag yung mumukhang katawa-tawa yung sarili. Yung pag... Kumbaga tayo naman, hindi naman tayo against dun sa mga... Hindi, against ako eh. Hindi, sa comedy ba? Pero yung may tamang approach kasi. Like for example, yung tatay walang ibang ginawa kundi magbading-badingan. Tangina, wala. Magiging bading or magiging member talaga ng LGBTQ yung anak. Madaling sabi. Ang ginigit kasi nila na parang yung pagiging dugong LGBTQ para siyang mula pagkapanganak. Tangina, hindi eh. Hindi ganun eh. So, nandun tayo sa stance. Gusto ko lang maging klaro. So, nandun tayo sa stance na hindi tayo naniniwala na na-inherit yung kabaklaan. Ano siya sa atin by influence talaga siya. Oo. Ay, ba't ganun? Sabi ng ibang mga tao, may kamag-anak kasi kayong bading. Kaya Tangina, walang ganun. May ganun ano? Tama, parang ginawa pa nilang nakakahawang sakit or sakit na naipapasa yung pagiging ganun. Parang hereditaryong sakit. Tangina, hindi ganun, hindi ganun. So, influence. Ako naniniwala din ako, malaki ang percentage ng paniniwala ko na by influence talaga ang pagiging LGBT. May ganun ako actually. May pinsanan akong ganun. May pinsan akong babae na dahil pinanganak siya sa environment na marami akong tsahin doon na tomboy, naging boys din yun. Yung ate-ate namin na yun. Naging boys din siya. So hindi yun, puta, pag pinanganak ka, ay tingin ko tomboy to. Ay tingin ko bading to. Walang ganun. Tsaka importante kasi yung yun nga guidance ng parents eh. Kasi nga again, gagayahin ng bata, di ba? Now, yung bata nakita niyang nakikipaglaro nakita niya may bading-badingan, ginaya niya. Bilang magulang ka, hahayaan mo ba na galaw niya ganun? Diba dapat hindi eh. Yeah. Bata pa lang, sasabihin na ng tatay na hindi okay yan. The fact na hindi napansin yun, lumaki siyang bading, ibig sabihin, pabaya ka talagang magulang. Diba? Ngayon, sasawayin ng tatay. Okay? Sige, may fault din ng nanay. Kunyari, sinaway naman, ginawa naman ng tatay yung yung purpose niya. Ayaw niya ng ganun. Hindi pwede. Gagawin ng nanay, pagtatanggol. Sabihin, hindi, okay lang yan. Just be yourself, anak. Dinisregard yung purpose ng tatay. So again, sa parents pa rin, nagpo-fall yun para sa akin. And punta ako dun balik lang ako dun bro sa yung sa bakit tumaas ang yung HIV case. Again, naniniwala ako bro na yung pagiging judgmental ng mga tao pagdating sa ganyang bagay, para sa akin useful eh. Yeah. Nag-work siya para sa akin. Kasi for example, laging pinagmamalaki ng mga tao na sa Japan daw, bakit masunurin yung mga tao, disiplinado, pagtatawid. Pag kailangan tatawid sila, pag sa tamang tawiran, di ba? Yeah. Kasi bro, ang isang culture ng mga Hapon kung bakit ganun sila kadisiplinado, hindi dahil disiplinado sila by nature, kundi judgmental sila by nature. Takot silang ma-judge, takot silang ma-judge kasi judgmental sila mismo. Bullying yun. Bully pa ng mga Psychological tao. bullying yun, pare. Ganon sila, pare. Naniniwala ko na kaya sila disiplinado dahil takot silang ma-judge at alam nilang judgmental silang mga tao. Sabi din ni Airpat. Sa trend ka, maingay ka. Ano sabi?
Sabi rin ni Airpat yun. Japanese yung airpat. Oo, diba? Sa trend maingay ka. Putang ina, nakakahiya ka. Parang. Kasi tititigan ka na eh. Sabi rin ni mama. Kaya ako naniniwala ako, bro, ito, opinion ko talaga to na pagiging judgmental helpful sa society because mapipigilan yung mga ganyang klaseng nangyayari. Diba? Ako, ang tingin ko, tama yun, pero there's a two side lagi. And pag pinili mo yung kabilang side, may madadamage. Kagaya na yan, pinili nila maging malaya yung kabadingan. Na-damage ngayon yung HIV. Tumaas nga yung bilang. Ngayon, pag pinili mo naman yung bullying sa kabadingan, bababa naman yung bilang ng HIV. Tanga na isipin mo, pre. Tama yung sinabi. Sige, tuloy. Sa sitwasyon ngayon, sakto pa lang yung pagkalat ng kabadingan, saktuhan Hindi pa pa grabe to. Pero lintik yung itinaas. Grabe paano nga. pa next year? Next year po, tataas pa yan. Diba, paano pa next year? Kasi parang palupit na ng palupit ngayon Parang ang nangyayari, yung community nila parang medyo, tsaka malapit na may medyo obvious na parang mapapasunod na nila yung gobyerno Kaya, bro, ito na nga lang. natatakot na rin gobyerno sa kanila, pre. Diba? Tayo lang walang takot Sa instances mo pa nga lang sa nangyari sa'yo. Yeah, totoo. Diba? Tangina, wala naman akong sinabing pre. Wala naman akong sinabi na ikadudurog ng pagkatao ng konsino. Tangina, sinabi ko lang, kaya ang init. Tangina, kaya ang init Mas madami pa yung bading kaysa sa puno Tangina, totoo ba yun? Factual ba yun? Bobo yung mga nag-report, pre. Di ba ngayon, nagkikreate daw ng hate? Hindi nagkikreate. Nagjo-joke lang kami patungkol sa bading. Pero itong pinag-uusapan natin ngayon, ito seryoso na talaga to. Ito mas kasi madiin hindi to. biro yung pre. Sakit, may sakit na kumakalat, pre. Sakit yun Alam ko may napanood akong palabas dati na yun yung kinamatay. Yung sa yung mga rapper, yung tropa nila, Ice Cube ba yun? Eazy-E? Oo, di ba namatay siya sa ganun? Yun naman kasi tira ng prostitute yun, pre. Di ba? Hindi ko nakikipag-M2M din yun Pwede. Ang inang yan Natin na lang. Diba? Nagda-drugs Pero ang usap-usapan naman doon kay Eazy-E, parang yung dugo yata na may HIV nasalin sa kanya. Parang gano'n. Or may tumredor sa kanyang kaibigan na tinuruan siya pa. Pero, yun pa rin yung, kumbaga yung dahil may sakit na gano'n na nag-e-exist. Tapos ngayon, mas parang kalat na, andyan na sa paligid. Hindi mo alam kung nakanino. Ina, diba? Creepy Bro, na to. 500%? That's crazy, dude. Crazy yun. Crazy pagtaas yun, bro. Sabi na sa TikTok, good thing daw yun. May side talaga yung hype na yun. Sagutin mo yan, Josh. Good thing. Ano sabi niya? Good thing daw dahil daw marami daw nagpa-test, di ba? Ng putyang utak yan. Para bang nakakita ka ng masamang balita. Sa sobrang sama ng balita, wala kang ma-come up na pang-defend dun Ni-revert mo, hinanapan mo ng Sinasabi niyang good positive. thing yun. Good thing, tumaas yung cases. Pero on the other hand, at makikita natin na hindi na takot magpa-check ang mga tao. Putang ina, bago magpa-check yan, nag-google muna yan, naramdaman niya na yung sintomas. Bago magpa-check yan, alam niya nang meron siya. Tama yung sinabi ni Josh doon, pre, na Tsaka di ba? Yung balita is 500% Ayan. ang merong HIV. Meaning nag-positive na sila. Ayan. Tapos na yung testing. Buti sana kung ang test 500% ang tumaas na nagpa-test. Ayan. Okay. Tapos maraming negative. 'Di ba? Maraming nag-negative sa test. Okay, positive news 'yun. Yeah, pero yung 500% nag-positive, that's hindi good news 'yun, boy. 'Di ba? Para bang sinabi mo na 500% ang positibo sa drugs. Good thing 'yun, ibig sabihin, marami ring ang nagpa-test. Hindi naman ganun 'yun, hindi naman tsaka yung statistics iniba mo Iba parang false na yung sinabi mo, Brad. Yeah, hindi naman yun yung test Hindi naman yun yung statistic na lumabas Correct. Diba? Saan mo nakuha yung yung nagpa-test? Malay mo hindi nga sila nagpa-test, malay mo may sintomas na, malala na yung sintomas, nagpa-check up na, positive ka. Hindi nagpa-test yun. Mayroon ang naramdaman Yeah. Yun nga. Yung sabi rin na ito, di ba? Diba? Ang Tsaka, false yun. Takot ang Pinoy, pre. Kabado Pinoy. Walang Pinoy na, kunyari, patira siya sa puwet or tumira siya sa puwet. For safety, pa-check nga ako. Just to check kung okay pa ako. Walang ganun. Bago pumunta yan dyan, lalo. Most likely, may naramdaman na. Kuripot ang Pinoy. Mahal sa ospital May nararamdaman na yan. Tangina, hindi na nawawala yung lagnat ko. Tapos parang baho na ng singaw ko. Diba? May naramdaman na yan bago magpa-check yun. Kaya para sabihin mo na, good thing yun. At least hindi na nagiging takot ang mga kababayan natin na magpa-test. Putang ina, may side ka. 70% of HIV cases is coming from M to M. Male to male. Nakabadingan. Ang taas ng tsansa. Para sa mga di nakakaalam, times 10 yung risk mo kapag ikaw yung tumutuhog sa puwet
Tapos, mas low risk ka naman kapag ikaw yung tinutuhog. Parang times 2 lang. Pero times 10 kapag ikaw yung nagpapasok ng cheese dog mo sa wet packs. Diba? Ngayon, yung ginagawa natin na maging malupit ang lalaki, maging malupit ang lalaki, para basic na sa'yo yung pera, para di mo na kailangan kumantot ng ganyan, putapuit. Diba? Ako, straight up, mata sa mata, kaya kong sabihin na putangin na, pag may nakita akong tropa na ganyan, aawatin ko, hindi maganda yan. Diba? Kahit sabihin nila na, inaawat mo yung kaligayahan namin. Kanyari sabihin ng bading yun, hindi, tangin na masama yan, para saan masama yan. Kasi nag-create ka ng sakit eh. Masama na talaga. Real talkin na talaga natin. Masama na bro, kasi ayun na eh. Ayun na, nandun na yung statistics eh. Yun na nga eh. Hindi na namin opinion to. Hindi na namin opinion to eh. I mean, nandyan na yung test to, 500%. Huwag ka maging bakla. Huwag ka maging bading. Ito, pare, tingin ko nga parang tangin para tayong superhero nowadays in this society. Tayo lang yung tangin nagpo-push back ng kabaklaan, pre. Pansin mo ba? Or maging bading sila, pero bilang isang lalaki, kung alam mo sa sarili mong straight ka, tapos kailangan mo lang ng pera, kaya ka didikit sa bakla, hindi. Maraming paraan, maraming Tigil ways. niyan, mga call boy. Ito pa, gusto ko rin i-point out to. Gusto kong i-highlight yung nangyari kay Ato na naban siya. Pinatahimik nyo yung taong nagsabi ng again, diyan kayo magaling yung community nyo. Ang galing ninyong mang-cancel, ang galing ninyong magpatahimik ng taong may opinion sa inyo. Pero yung sarili ninyong opinion, ay sarili ninyong community, hindi nyo maayos eh. Diba? Totoo. Diba? Ang galing ninyo mang-point out ng mga ganitong nagjo-joke lang sa inyo, pero magsabi kayo sa community nyo to have a safe sex, hindi nyo magawa. Wala akong makitang ganun. Wala akong makitang video ninyo na to have a safe sex. Chinichir pa nila. Nakita nyo yung memes na kumalat na may lalaking nagpatsupa dun sa parang tabing ilog, di ba? Palakpakan pa sila. Minor yun, tol. Ayun nga, palakpakan pa sila. Ay, wow! Champion! Di ba? Tapos, magjo-joke sa inyo. Wala namang tumaas na percentage ng HIV dun sa joke ni Ato eh. Bakit yun ang kinakancel ninyo? Sa inyo meron walang nasirang buhay dun sa sinabi ko. Walang nasirang buhay dun. Di ba? Joke yun eh. Sinabi mo, hindi, magjo-joke din kami sa'yo, re-report ka namin. Again, wala namang nangyari. Joke is joke, ayaw niya, diwag. Magtutuloy kami kasi nga, hindi naman para sa inyo yung sinasabi namin eh. Ngayon, wala naman talagang masama kung ang trip mo maging bading. Walang masama. Ang kaso, nagiging masama lang, ayan na. Diba? Statistical na yan, no? Nakakapag-create na kayo ng malaking porsyento ng sakit sa community. Ang masama pa, sana kung ubo-ubo lang eh. Ang mahirap pa nun, hindi kayo gumagawa ng way para i-educate yung mga nasa community ninyo. Papatahimikin nyo pa kami, yung mga nagko-control, yung mga nagsasabi ng mali sa inyo. Di ba? So, again, bago kayo mang-cancel ng mga tao, bago nyo patahimikin yung tao, make sure na ayusin nyo muna yung community ninyo. Di ba? Kasi nga kung okay naman, wala naman tayong masasabi. Di ba? Wala. Actually, by default, wala naman tayong pakialam eh. Totoo. Diba? Wala namang ganito talaga dapat, pre. Ang kaso, kumbaga tayo mga lalaki, chill guy lang tayo. Nagpaproceed tayo sa mga ginagawa. Pero dahil yan nga, yung mga kabadingan, tapos yung mga woke na babae, kumbaga may mga ginagawa na silang method or may mga ninonormalize na silang mga bagay-bagay na nakakompromise na yung new wave ng mga lalaki. Siyempre, tayo mga lalaki, bilang mga lalaki. Push ba kami? Hindi pwedeng gano'n. Nakikita namin patangan ng patanga yung mga lalaki. Kasi nga, kung ano-ano yung nakikita nila eh. Dahil sa community ng kabadingan tsaka sa mga woke na babae. Nag-post nga ako ngayon lang, tinancel niyo si Ato sa pag-joke niya. Sabi ko, cancel niyo rin sarili niyo, 500% na eh. Pamaya wala na akong page. Hindi, real talk lang eh. Kasi, di ba, hindi fair yun eh na ang hilig nyo mang ganun. But, di ba, yung mga sarili ninyo, hindi nyo nga pala maayos. Bakit ganun? Di ba? Tapos ito pa, based din sa community nila, nakikita ko sa comment section eh. Kasi, nagbabasa ako ng mga comments, no? Sila mismo nag-uusap, mga LGBT++ members, na kaya daw may mga nadadamay na babae kasi merong mga bi na lalaki na tumitira sa puwet ng lalaki, tumitira din ng babae. So, alam nilang madumi na nga yung ginawa nila, ikinalat pa nila sa mga babae. So, di ba? So, may mga, kung marami kayo na ganyan, alamang sa malamang, di ba? Dinamay nyo pa yung mga babae. At diba? Madadamay ka rin. Possible. Yung straight male. Paano yung, tas yung babae pupunta sa amin, di ba? Epidemya nga yung ginagawa. Epidemya tong ginagawa ninyo. Sablay, sobrang sablay. Sobrang error. Kumbaga, buti sana kung kayo lang eh.
Buti sana kung para lang siyang rabies na pag nakasakmal kayo, kayo lang yung mauulol dyan eh. Kaso, puta, hawa-hawa na eh. Hindi, alam nga naman, kunyari, may above dyan, tatanungin mo, parang professional ba yun? Parang makatao ba yun? May naging experience ka ba sa sa bading or sa kung anumang member kahit ipatest mo lang siya, pre. Grabing ikahihiwalay ng relationship niyan. Test ka muna ng HIV. Kumbaga, nag-create kayo ng problema na walang tsansang masalba namin yung sarili namin mula sa pagkakalagay sa ganung sitwasyon. Di ba parang, wala na, parang tsambahan na talaga. Uy, tangina, tiyempo, meron ako. Wala akong magawa. Hindi mo lang ma-prevent na Ito ngayon nilalaban nila na wag daw matakot magpa-test. Putang ina, pag inano mo sa partner mo yan, ma-offend at ma-offend. May hindi dahil sa stigma or what, talagang offensive talaga siya. Kapag ka sinabi mo sa partner mo, kahit ano pang delivery mo. Dahil yan sa kinrate nyo. Tsaka yung pagka sinabi mong magpa-test, parang yun nga, ang stigma is, bakit? Saka ba galing? Di ba? Parang questionable na agad siya. So dapat by default, hindi nga eh. Tapos gusto pa nilang i-normalize yun, puta, kagagawan nyo naman yung sitwasyon na yan. Kung bakit, kailangan pa namin problemahin tuloy. Paano sabihin sa bagong makikilala namin na magpa-HIV test? Dahil sa inyo. Di ba? Di ba? Sobrang lason. Kami magki-carried out, so kailangan i-open up namin yung ganon. Bullshit. May mga babae na jumowa ng tibok. Yung tibo, di mo alam kung tibo ba siya or bisexual siya. May ganon, di ba? Pero sa tibo, tol, parang wala akong nakitang chance na parang ang liit talaga. Nahawa na lang sila. Nahawa na lang. Yung female to female. Bading talaga, no? Wala, pare. Wala yun. Kasi hindi talaga nila matatransfer ang HIV. Unless kung may isa dun na, natuhog, ganon. Pag bisexual, parang para saan mas delikado. Yung bisexual talaga yung magkakalat nun. Bisexual na lalaki. Tangina, isa rin yan. Stupido kayo. Kaya para sa mga lalaki dyan, kung kailangan nyo lang ng pera, tapos naiisip nyo yung paraan lumapit or dumikit sa bading, puta kami na nagsasabi sa inyo, wag. Posible. Posibleng may marami pang method para magkapera ka. Ako para saan, kunyari, sukdulan, dulo-dulo, mas gagawa ako ng alam kong nag-cross ako ng line or kung ano man para pumera kesa naman dun sa mamamakla ako na ewan. Ngayon may magkakomment yun, asip naman may papatol sa'yo. Kinang-ina nyo. Ito pa. Side ba kayo? Agree ako doon sa sinabi mo, pre. Ito pa. Napapansin nyo ba ngayon pinapatrending yung trabaho na yan ngayon? Yung napatrending yan. pamamakla? Yung macho dancer. Pinapatrending yan Inaano nila, pinopromote nila na malaki daw pera, madami daw nagbibigay ng mayaman. Diba? Ganyan, yan yung pare, yung mga simpleng galaw ng system para kayong mga lalaki mabulag. Kung walang ganitong mga podcast, hindi nyo alam na ginaganyan kayo ng system. Yeah. It's a sayo. Pinopromote, sinasay ko nila kayo na malaki pera dito, madali pera dito. Pero yun ang consequences doon, par. Yung mga sakit na makukuha mo dyan, par. Yun. Bonus Pero hindi sinasabi ng system yan because, propaganda nila yan na sabihin sa inyo, okay ito, enjoy, nakabili ng, pinromote pa nga, binalita, isang macho dancer, nakabili ng motor. Yung isang macho nakabili ng ganito. Kumikita ng isang 50 mil sa isang gabi. Pero hindi nyo alam ang risk dyan. Kala nyo walang risk sa trabaho na yan, pare. Kaya nga, lagi nyo tatandaan, the faster the money, the higher the risk. Pag mabilis ang pera dyan, alam nyo merong catch dyan. High risk, high reward. Yeah. Again, baka sabihin naman nila, wag nyo naman limit kasi ganito sila kabobo. So, nililimitahan nyo yung pagmamahal naming mga bading bilang bading, pre. Kunyari may jowa ka, magiging long term kayo, pwede. Like, for example, Vice Ganda, yun, Perez, yun. Parang na talaga silang mag-asawa na, kinasal sila sa ibang bansa, di ba? Pwede yun. Pero yung puta, bading ka na, ang arte-arte mo, papalit-palit ka ng lalaki, mayat maya kang may kursunada, di ba? Sabla yun. Ako para sa akin, kunyari, bading ka. Ang nasa isip mo, babae ka, natrap sa katawan ng isang lalaki. Magpakababae ka talaga. Mag-commit ka talaga as babae. Maging babae ka talaga. Kahit wala ka pang kipay. Pero kasi nga, di ba sinasabi nyo yung you identify as a woman, yung nasa utak at puso mo yun. Yung physical, wala yan. Disregard. Magpakababae talaga kayo. Pag nag-commit kayo sa isang lalaki, talagang mahalin nyo siya bilang babae. Hindi yung pagbakla kasi ang nangyayari hanggat may pera siya. Umalis ka sa akin, tiwag. Ganap na lang ibang boylet. Kaya nakaka-create ng sakit. Kasi paiba-iba kayo ng lalaki. Yun. Di ba, kumbaga mag-stick ka sa isang lalaki, yan lang yung burat na
pumapasok sa puwet mo, sabi, Set aside natin yun. Tama sinabi niya to. Gusto nyo maging babae kayo, treat yourself as a woman also. One man lang talaga ang ano mo. Isang etits lang ipasok mong bakla ka sa sarili mo. Kasi babae ka nga, sabi mo, di ba? Ganun na tunay na babae. Talagang loyal sa isa. Tsaka bilang isang babae, masama loob mo pag tumaas yung body count mo kasi bababa yung value mo eh. O bading ka, okay, trans woman ka. Hindi ka bading, trans woman ka. Magpakababae ka talaga. Maging feminine ka talaga. Hindi yung puta, gigirahin mo kami dito, ang angas-angas mo. Tangina, ano yan? Galaw ng lalaki yan. That wasn't a very ladylike. Oo, magpakababae talaga kayo. May jowa kayo, mahalin nyo siya, maging baliw kayo sa kanya, mag-commit kayo sa kanya bilang isang babae. Patunayan yung babae kayo. Tangina, may bading pa nga nag-message sa akin eh. Sabi, tangina mo, suntukan tayo pag nakita kita. Tangina, babae ba yun? Galaw ba ng babae yun? Gagang puta. Diba, babae na trap. Tangina, magpakababae kayo. Babae daw na natrap sa katawan ng lalaki. What if yung utak mo lang naman talaga yung natrap ang putang inang yan? No? Hindi naman, baliktad, vice versa mo. What if yung utak mo talaga yung natrap eh? Diba? Again. Putang inang yan, sa katarantaduhan. Again, dahil may free will, kanya-kanyang buhay, utak niya yun, go, so be it. Kung sa pakiramdam mo, babae ka, tas yung actions mo, tingin mo, babae ka, babae ka na nga eh. Magpakababae ka, tuluyan, hindi yung, tangina, ang nangyayari sa'yo, parang gusto mong ma-juice or ma-experience yung, bading ako, ganito, ganyan. Parang ahead ka, o ayaw mo sa akin, o sige, palit na lang ako ng ibang lalaki. Doon lang ako, para sa akin, doon lang naman nakapag-create ng sakit eh. Kasi papalit-palit sila ng lalaki kung kani-kaninong burat yung inangal-ngal nila, kung sino-sinong burat yung pumapasok sa puwet nila. Kaya kumakalat yung sakit. Palipat-lipat kasi sila, kaya lilipat na tayo ng part 3. Yeah.